Malamig ang ihip ng hangin mula sa bintana, dala ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng malakas na ulan noong gabi. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunok lamang ng lumang orasan sa dingding ang maririnig sa loob ng maliit na sala. Nakaupo si Maria sa gilid ng higaan, nakatitik sa pader. Hawak niya ang isang piraso ng papel, lukot at may bahid ng luha, isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng maalahas sa bayan ng Quiapo. Ngunit hindi para sa kanya ang kwintas na nakasaad doon. 20 taon. 20 taon na silang nagsasama ni Roberto. Nagsimula sila sa wala. Nagtinda ng mga kakanin sa palengke hanggang sa makapagpatayo ng sariling maliit na pwesto ng gagulay. Sa bawat pawis at pagod, naroon siya sa tabi ng asawa. Ngayon na nakaluwak-luwak na sila, ngayon na nakapagtapos na ang kanilang kaisa-isang anak at nagtatrabaho na sa ibang bansa, saka pa nangyari ito. Huminga ng malalim si Maria. Pilit niyang pinapakalma ang panginginig ng kanyang makamay. Kagabi, habang mahimbing na natutulog si Roberto matapos ang daw ay mahabang pulong sa kanilang kooperatiba, nakita niya ang resibo na nahulog mula sa bulsa ang pantalon nito nang ilagay niya iyon sa lalagyan ng malabahin. Isang gintong kwintas na may palawit na hugis puso. 2 araw na ang nakalipas mula ng bilhin iyon, walang anumang okasyon, hindi niya kaarawan, at lalong hindi nila anibersaryo. Tumayo si Maria at naglakad patungo sa kusina. Nagsimula siyang magsaing at magiwang ang gakamatis para sa kanilang almusal. Ginagawa niya ang mga nakasanayang gawain tulad ng isang makina. Walang emosyon ang muha ngunit nag-alap ang damdamin sa loob. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang gisingin ang asawa at sampalin ito ngang resibo. Ngunit naisip niya ang kanyang ina na palaging nagsasabi noon na ang galit na walang plano ay parang apoy na susunok lamang sa sariling bahay. Narinig niya ang majabag mula sa hagdan. Pababa na si Roberto. Nagilamos ito sa lababo, pinunasan ang muka, at umupo sa hapagkainan. Ang bango naman niyan, bungat ni Roberto, ang boses ay kalmado at parang walang anumang itinatago. Tiningnan siya ni Maria. Ang mamatangang asawa ay walang bahid ng pagkakasala. Paano nito nagagawang ngumiti at kumilos ng normal habang may sinisira itong buhay? Kakaunti lang ang sahok. Sagot ni Maria, hindi tumitingin sa asawa. Nagmamadali ka ba ngayon? May pupuntahan ka ba mamayang hapon? Tumango si Roberto habang sumusubongangin. Oh, may titignan kaming bagong pwesto sa kabilang bayan. Baka gabi na ako makawi. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Tumango lamang si Maria. Kabilang bayan. Ang lugar kung saan nakatira si Elena. Ang batang biyuda na madalas bumili ng bultuhang gulay sa kanilang pwesto. Matagal na siyang may naririnig na bulungan mula sa mga kasamahan nila sa palengke. Mga lihim na sulyap, mga ngiting may ibang kahulugan. Ngunit palagi niyang pinipiling magtiwala. Pinipili niyang magbulag-bulagan dahil naniniwala siyang hindi magagawa ni Roberto na itapon ang 20 taon nilang pinagsamahan para lamang sa isang panandaliang aliw. Ngunit ang resibo, ang nagpatunay na hindi na ito panandalian. Isang gintong kwintas, isang mamahaling regalo na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Roberto kahit noong nga panahong umuunlad na ang kanilang kabuhayan. Pagkalis ng asawa, naiwan si Maria sa loob ng tahimik na bahay. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Nakita niya ang maguhit ng panahon sa kanyang muha, ang makamay na kumapal dahil sa matagal na pagtatrabaho. Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, ang kanyang buong buhay. At ano ang naging kapalit? Pagkakanulo. Hindi siya iyak. Naupos na ang mga luha niya kagabi. Kinuha niya ang resibo at maingat na itinago sa loob ng kanyang lumang baul, sa ilalim ng nga damit na hindi na niya sinusuot. Mamayang hapon, susundan niya si Roberto. Hindi para gumawa ng eksena, kundi para tiyakin ng kanyang sariling mamata ang katotohanan. Kailangan niyang makita kung gaano kasaya ang asawa niya sa piling ng iba. Kailangan niya ang sakit na iyon upang patigasin ang kanyang puso para sa mga hakbang na gagawin niya. Bandang 3:00 ng hapon, sumakay si Maria sa isang pampasaherong sasakyan patungo sa kabilang bayan. Balot ang kanyang ulo ng isang lumang alampay upang hindi madaling makilala. Bumaba siya malapit sa palengke at naglakad patungo sa kalyeng sinasabing tinitirhan ni Elena. Isang maliit na bahay na may magandang bakuran ang tumambat sa kanya. May mga nakatanim na bulaklak sa harapan, maaliwalas at malinis. Nagtago si Maria sa likod ng isang malaking puno ng mangga sa kabilang kalsada.
Hinintay niya ang pagdating ng asawa. Lumipas ang isang oras. Ang bawat minuto ay parang mabigat na bato na dinadala niya. Pawis na pawis siya dahil sa init ng hapon, ngunit hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Nang patapos na ang hapon at nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Roberto na huminto sa tapat ng bahay ni Elena. Bumaba si Roberto, dala ang isang maliit na supot ng prutas. Bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Elena. Bata, maganda, at walang bakas ng pahihirap sa mukha. Nakangiti itong sinalubong si Roberto at yumakap ng mahigpit. Walang pag-alinlangan, walang takot na may makakita sa kanila. Ngunit ang mas nagpadurok sa puso ni Maria ay ang nakita niya sa lig ni Elena. Ang gintong kwintas na may palawit na hugis puso. Kumikinang ito habang tinatamaan ng huling sinak ng araw. Naramdaman ni Maria na parang pinipiga ang kanyang dibdib, hindi siya makahinga. Napahawa siya sa magaspang na katawan ng puno upang hindi matumba. Totunga, ang lahat ng hinala, ang lahat ng bulungan. Buhay na buhay ang katotohanan sa harap niya. Nakita niya kung paano haplusin ni Roberto ang pisngi ni Elena, isang galaw na matagal na nitong hindi ginagawa sa kanya. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Maria, ngunit agad niya itong pinunasan. Tumalikot siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit sa bawat hakbang din ay unti-unting namamatay ang pagmamahal niya para sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Habang nakasakay pabalik sa kanilang bayan, nakatingin si Maria sa labas ng bintana. Ang mapuno at bahay ay mabilis na lumilipas sa kanyang paningin. Wala siyang balak na magmakaawa. Wala siyang balak na sumigaw o makipag-away. Alam niyang kung gagawin niya iyon, lalabas lamang siyang isang desperadang asawa na nakikiusap para sa pagmamahal na matagal nang nawala. Hindi. May iba siyang plano. Kung inaakala ni Roberto na madali siyang maiwang luhaan sa isang tabi, nakakamali ito. Kung nais nitong magsimulang bagong buhay kasama ang iba, sisiguraduhin niyang wala itong dadalhin kahit isang kusing mula sa mga naipundar nila ng makasama. Pag-uwi niyang bahay, tahimik at madilim, binuksan niya ang ilaw at naupo sa sala. Inilabas niya ang isang lumang kwaderno kung saan nakasulat ang lahat ng kanilang naipon, nga titulong ng lupa, at mga ari-arian. Karamihan sa mga ito ay nakapangalan kay Roberto dahil ito ang nakasanayan nun, ngunit alam ni Maria ang lahat ng proseso, alam niya kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento. Sinimulan niyang kopyahin ang bawat numero, bawat detalye. Gagamitin niya ang oras habang nagpapakasarap ang asawa niya sa piling ng iba. Bubuhos siya ang isang patibong na unti-unting sasakal kay Roberto nang hindi nito namamalayan. Biglang tumunok ang telepono sa mesa. Isang mensahe mula kay Roberto. Sinasabi nitong baka hindi na ito makauwi ngayong gabi dahil nasiraan daw itong sasakyan at walang mahanap na gagawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Naktip siya ngang maikling sagot. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala sa akin dito. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa kawalan. Ang matamis na pahihiganti ay hindi ginagawa ng padalos-dalos. Ito ay niluluto ng dahan-dahan, sa mahinang apoy, hanggang sa lumabas ang tamang lasa ng katarungan. Ngunit kinabukasan, habang inaayos ni Maria ang papeles sa opisina ng kanilang kooperatiba upang simulan ang paglipat ng ilang pondo, isang opisyal ng barangay ang dumating na may dalang balitang magpapabago sa lahat ng kanyang maplano. Nakatayo si Maria sa may pintuan habang pinapakinggan ang sinasabi ni Kapitan Raul. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila mas lalong nagpalamig sa kanyang buong katawan. Hindi niya inaasahan ang masalitang lumalabas sa bibig ng matanda. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Kapitan? Tanong ni Maria, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Paanong naibenta ang kapirasong lupa namin sa probinsya nang hindi ko alam? Nakapangalan iyon sa aming dalawa ni Roberto. Huminga ng malalim si Kapitan Raul at iniabot ang isang kopya ng kasulatan. May pumunta kasing kinatawan ang isang samahan ng pananalapi sa munisipyo kaninang umaga. Maria, hinahanap si Roberto. Nakasangla ang lupa ninyo at dahil ilang buwan nang hindi nababayaran, kukunin na ito bukas. Nakapirma ka rito, Maria. Narito ang pangalan mo at ang iyong lakda. Kinuha ni Maria ang papel. Tinitigan niya ang pirma. Kamuhang-kamuha iyon ng kanyang lakda, ngunit alam ng Diyos na hindi siya kailanman pumirma sa anumang papeles ng pagsasangla. Pagka ito, pineke ni Roberto ang kanyang pirma. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang lupang iyon ay pamanapang ang kanyang nga magulang.
Iyon ang huling alaala niya sa kanila bago sila pumanaw. At ngayon, dahil sa kalokohan ni Roberto, mawawala ito sa kanya. Sigurado siyang ang perang nakuha mula sa pagsasangla ay ginamit ni Roberto upang pondohan ang magandang bahay at negosyo ni Elena sa kabilang bayan. Salamat po, Kapitan. Ako na po ang bahalang kumausap kay Roberto tungkol dito, mahinang sagot ni Maria. Pagkaalis ng Kapitan, napaupo si Maria sa sahig ng kanilang sala. Ang luhang pinigilan niya kagabi ay kusang tumulo. Ngunit ang maluhang ito ay hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa matinding galit. Hindi lamang puso niya ang ninakaw ni Roberto, kundi pati na rin ang kanyang pinahirapan at ang pamana ng kanyang pamilya. Tumayo siya at pinunasan ang maluha. Ang unang hakbang ay ang alamin kung saan nakatago ang orihinal na titulo. Kung nakasangla ito, kailangan niyang makita ang opisyal na dokumento. Pumasok siya sa silid nila ni Roberto. Hinalungkat niya ang lahat ng kabinet, ang ilalim ng kama, maging ang mga lumang kahon ng sapatos. Ngunit wala siyang nahanap. Napatingin siya sa maliit na aparador kung saan itinatago ni Roberto ang makagamitan nito sa pananahi. Dati itong nananahingang nga damit bago sila nagtinda ng gulay. Matagal na itong hindi binubuksan. Nilapitan niya ito at sinubukan hilahin ang mga kahon. Nakakandado ang pinakahuling baitang. Kumuha si Yanji martilyo mula sa kusina at walang pagalinlangan na sinira ang kandado. Bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang manipis at kulay kapeng sobre at isang maliit na itim na kwaderno. Kinuha niya ang sobre at binuksan. Naroon ang makatibayan ng pagpapadala ng pera. Buwan-buwan. Malalaking halaga. At ang nakapangalan bilang tatanggap ay hindi si Elena. Ibang pangalan. Isang pangalan ng lalaki na pamilyar kay Maria. Arturo Di Mayuga, kumunot ang ni Maria. Si Arturo ay ang kapatid ni Elena. Ngunit matagal na itong hinahanap ng mga otoridad dahil sa isang malaking kasong paknyanakaw sa kanilang bayan 5 taon na ang nakalipas. Bakit nagpapadala ng malaking pera si Roberto sa isang puganta? Sunod niyang kinuha ang itim na kwaderno. Nang buklatin niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito listahan ng nga utang, isa itong tala-arawan. Nga nakasulat na pahina na naglalaman ng mga pangyayaring magpapatayo ng balahibo ng sinuman. Binasa ni Maria ang pahina na may petsang 3 buwan na ang nakalipas. Nakuha na ni Arturo ang mabagong kargamento. Kailangan nating itago ito sa bodega sa kabilang bayan. Walang dapat makaalam, lalo na si Maria. Gagamitin ko si Elena bilang tagapag-alaga ng lugar upang hindi mahinala ang matao. Nabitawan ni Maria ang kwaderno, kargamento, bodega, pugante. Unti-unting naging malinaw ang lahat. Ang pagpunta-punta ni Roberto sa kabilang bayan, ang pagbili ng magandang kwintas, ang lihim na buhay nito kasama si Elena. Hindi ito simpleng kwento ng isang lalaking naktaksil sa asawa. Si Roberto ay kasapwat sa isang masamang samahan, at ang bahay ni Elena na pinuntahan niya kahapon, ang magandang bahay na may mga bulaklak sa harapan, ay ang pugat ng kanilang nga ilegal na gawain. Biglang may kumatok sa pintuan sa ibaba. Malakas at sunod-sunod. Maria, buksan mo ang pinto, boses iyon ni Roberto. Kinabahan si Maria. Napaaga ang uwi ng asawa niya. Tiningnan niya ang makalat sa silid, ang sirang kandado, at ang kwaderno sa sahig. Paano niya ito itatago lahat bago pumasok si Roberto? At bakit ganito kabilis at kataranta ang pag-uwi nito? Nang marinig niyang bumukas ang pinto sa ibaba gamit ang susi ni Roberto at sinundan ng mamabibigat na yabag papaakyat ng hagdan, isang malamig na boses ng ibang lalaki ang sumunod. Nasaan ang asawa mo, Roberto? Siguraduhin mo lang na hindi niya alam ang tungkol sa manawawalang pera, kundi pareho kayong malilibing ng buhay ngayong gabi. Napatakip si Maria sa kanyang bibig habang nahahanap ng lugar na mapagtataguan sa loob ng maliit nilang silid. Makakaligtas kaya siya sa panganib na dinala ng sarili niyang asawa sa kanilang tahanan. Nanginig ang buong kalamnan ni Maria. Sa sobrang kaba, parang lalabas ang puso niya sa kanyang dibdib. Mabilis niyang itinulak ang sirang kahon sa ilalim ng kama at isiniksik sa kanyang dibdib ang itim na kwaderno pati na ang sobrang naglalaman ng resibo. Kailangan niyang magtago at kailangan niya itong gawin ng mabilis. Tumingin siya sa buong paligid, ang lumang aparador na gawa sa kahoy na sa sulok ene kanilang kwarto ang tanging pag-asa niya. Maingat niyang binuksan ang pinto nito, pilit na iniwasang tumunok ang makalawangin na bisagra, at mabilis na isiniksik ang sarili sa pinakadulo, sa likod ng nakasabit na lumang barong at saya na amoy alkampor.
Sakto sa paglapat ng pinto ng aparador ay ang malakas na pagkabukas ng pinto ng kanilang silid. Pumasok si Roberto. Humihingal, tagaktak ang pawis at halatang takot na takot. Kasunod nito ang isang lalaking malaki ang pangangatawan, may malalim na peklat sa kanang pisngi, at may hawak na isang mahaba at matulis na patalim. Sumilip si Maria mula sa maliit na siwang ng kahoy. Nakita niya kung paano itulak ng lalaki ang kanyang asawa hanggang sa sumatsat ito sa sahig. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Kukunin ko ang pera, nagmamakaawang tinih ni Roberto habang nakaluhod sa malamig na sahig. Binenta ko na ang lupa namin sa probinsya. May makukuha na akong pera bukas na bukas din. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Isang malakas na tadya sa sikmura ang natanggap ni Roberto mula sa lalaki. Napadaing ito ng malakas, namilipit sa sakit at napahiga sa sahig habang umubo, tumulo ang luha ni Maria. Hindi ito luha ng awa para sa asawa, kundi luha ng matinding pagkadismaya at galit. Ang lalaking pinagsilbihan niya ang 20 taon, ang lalaking katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay nagmimistulang basahan ngayon sa harap ang isang kriminal dahil sa sarili nitong kasakiman. Akala mo ba maloloko mo kami ng ganun kadali? Malamig ngunit madiin na boses ang lalaki. Alam ni Arturo na ikaw ang unti-unting kumukuha ng pondo sa bodega natin. Ginamit mo pa ang kapatid niyang si Elena para pagtakpan ang kalokohan mo at para hindi kami mahinalasam nga pagbisita mo roon. Saan mo dinala ang pera, Roberto? Pinagsusugal mo ba? O binabayad mo sa ibang babae bukod kay Elena? Umiling si Roberto habang patuloy na umuubo, hawak ang kanyang tiyan. Hindi. Nagipit lang ako. Nabaon ako sa malaking utang kay Kapitan Raul kaya kinailangan kong kumuha ng pondo. Binalak ko namang ibalik lahat kapag naibenta ko na ang lupa ng asawa ko. Pakiusap, maawa ka. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Wala siyang kinalaman dito. Hindi niya alam ang tungkol kay Elena o sa mga kargamento natin. Napapikit ng mariin si Maria sa loob ng madilim na aparador. Kahit sa huling sandali, nagsisinungaling pa rin si Roberto. Alam niyang hindi utang kay Kapitan Raul ang dahilan, dahil kausap lang niya ang matanda kaninang umaga at walang anumang nabanggit na utang maliban sa pekeng papeles ng pagsasanglang ng lupa. Ginagamit lang ni Roberto ang sitwasyon at ang pangalan niya para magpaawa at makalusot sa kamatayan. Ganun ba kasama ang lalaking minahal niya? Handa nitong isugal ang pamanangang kanyang mga magulang para takpan ang pagnanakaw nito sa isang sindikato. Tumingin ang lalaki sa buong paligid ng silid. Tila hindi kumbinsido sa mapalusot ni Roberto. Biglang nanlaki ang mamata nito nang mapansin ang sirang kandadong maliit na aparador sa gilid na kama kung saan itinago ni Roberto ang mamahahalagang papeles at ang kwaderno. Lumapit ang lalaki doon at sinuri ang paligid. Nakita nito ang martilyo na naiwan ni Maria sa ibabaw ng mesa. May ibang tao rito kanina lang, bulong ng lalaki, tila nag-iba ang timplang ng boses, naging mas mapanganib. Bukas ang makahon at puwersahang sinira ang kandado. Nasaan ang asawa mo, Roberto? Nasaan si Maria? Nanigas ang buong katawan ni Maria sa loob ng aparador. Niyakap niya ng mahigpit ang kwaderno at pinigilan ang kanyang pahinga. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang lig. Wala siya rito, nanginginig at nautal na sagot ni Roberto. Baka namalengke o pumunta sa opisina ng kooperatiba para mag-ayos ang mga paninda. Ako lang ang sumira niyan kanina dahil naiwala ko ang susi ko. Nagmamadali kasi ako kanina kaya ginamitan ko ng martilyo. Hindi naniwala ang lalaki. Nagsimula itong maglakat-lakat sa loob ng silid. Ang bawat yabak ng sapatos nito sa sahig na kahoy ay parang malaking martilyo na bumabaon sa dibdib ni Maria. Narinig niya ang malakas na pagbukas, umupinto ang kanilang maliit na banyo. Walang tao. Sumunod ay ang pagtingin nito sa ilalim ng kama, itinulak pa ang malumang kahon, wala rin. Muling bumalot ang katahimikan sa loob ng silid, tanging ang mabigat na pahinga ni Roberto ang naririnig. Hanggang sa dahan-dahang huminto ang mayabag ng lalaki ng mismong sa tapat ng lumang aparador na pinagtataguan ni Maria. Nakita niya ang aninong ng lalaki mula sa maliit na siwang. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng hawakan nito ang lumang hawakan ng pinto. Kung nagtatago man siya rito at naririnig niya ako, sabi ngang lalaki habang dahan-dahang hinihila ang pinto ngang aparador na nagdulot ng isang nakakakilabot na tunog ngang lumang bisagra, mas mabuting lumabas na siya ngayon din bago ko pasunugin ang buong bahay na ito kasama siya sa loob. Unti-unting bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa bumbilyang ng kwarto,
tumama sa mukha ni Maria na nakasiksik sa likod ng madamit. Naktama ang kanilang mapaningin ng lalaki. Makakatakas pa kaya siya mula sa tiyak na kamatayan na dinalang ang asawa niya sa kanilang sariling tahanan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maria. Ang mamata ng lalaking may peklat ay nakatitik ng diretso sa kanya. Walang emosyon, malamig, at tila nagbibilang na nga huling sandali ng kanyang buhay. Nakita niyang umangat ang sulok ng labi nito, isang ngiting kasing talim ng patalim na hawak nito. Dahan-dahang iniunat ng lalaki ang kanyang magaspang na kamay patungo sa mukha ni Maria. Napapikit siya at nahintay sa marahas na pahila sa kanya palabas. Ngunit bago pa man dumampi ang daliri ng laki sa kanyang buhok, umalingaw-naw ang malakas na pagpalo sa tarangkahan sa labas ng bahay. "Roberto, tao po." "Roberto, si Kapitan Raul ito. Buksan mo ang pinto at may nakalimutan akong gipapirma sa iyo kanina." Natigilan ang lalaki. Lumingon ito kay Roberto na ngayon ay nanginginig na nakasandal sa paanan ng kama. Mabilis na hinilang ng lalaki ang pinto ang aparador at itinulak iyon pabalik. Ngunit hindi bago nito inilapit ang muha sa siwang. "Isang maling salita, tapos ang buhay ninyong mag-asawa," babala ng lalaki sa pamamagitan ng mariing bulong. "Bumaba ka at paalisin mo ang matandang iyan. Siguraduhin mong hindi siya papasok." Mabilis na tumayo si Roberto. Pinunasan ang muha gamit ang laylayan ng kanyang damit at pilit na inayos ang sarili bago lumabas ng kwarto. Narinig ni Maria ang mayabag ng kanyang asawa pababa ng hagdan. Sa loop ng aparador, hindi pa rin makahinga ng maayos si Maria. Ang lalaking may peklat ay nakatayo lamang sa labas ng pinto ng aparador, tahimik na nakikinig sa mga nangyayari sa ibaba. Alam ni Maria na anumang oras ay maaari siyang kalatkarin nito at patayin. Ngunit sa halip na magpatalo sa takot, isang kakaibang tapang ang unti-unting nabuo sa kanyang dibdib. Pinalalim niya ang pahawak sa itim na kwaderno at sa sobre, ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang nag-iisang sandata. Sa ibaba, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. "Kapitan, pasensya na po at matagal akong nakababa. Masama po kasi ang pakiramdam ko." "Napansin ko nga, Roberto. Pawis na pawis ka at namumutla," sagot ni Kapitan Raul. "Saglit lang naman ito. May nakalimutan kasi akong isang papel na kailangan din ang pirma mo para sa paglilipat ng titulo doon sa sanglaan. Nasaan nga pala si Maria? Hindi ba dapat ay alam din niya ito dahil nakapangalan din sa kanya ang lupa?" "Nasa palengke pa po, Kapitan." "Huwag na po ninyong intindihin si Maria. Pumayak na po siya. Ako na po ang pipirma." Narinig ni Maria ang paglapat ng ballpen sa papel. Nagsisinungaling pa rin si Roberto. Hanggang sa huli, ang sariling kaligtasan at kapakanan lamang ang iniisip nito. Ipinagbibili nito ang lupa ng kanyang nga magulang habang nakatayo ang kamatayan sa loob ng kanilang kwarto. "Sige, aalis na rin ako. Magpahinga ka at mukhang lalagnatin kayata," wika ni Kapitan Raul. Ang ngayabak nito ay unti-unting lumayo kasabay ng pagsarangang pinto sa ibaba. Nang marinig ang pag-alis ng kapitan, muling bumukas ang pinto ng aparador. Marahas na hinawakan ng lalaki ang braso ni Maria at kinalatkat siya palabas. Napadaing siya nang bumaksak ang kanyang matuhod sa matigas na sahin ng kwarto. Eksaktong nakapasok din si Roberto sa silid at nanlaki ang mamata nito nang makita siya. "Maria," sigaw ni Roberto, hindi makapaniwala na naroon ang asawa at narinig ang lahat. "Tumahimik ka," asik ng lalaki. Sabay tutok ng patalim sa lig ni Maria. Ang lamig ng bakal ay nagpatayo sa mga balahibo niya. "Ngayon, kayong mag-asawa, nasaan ang pera ngang samahan? Ayoko ng maraming palusot." Umiling si Roberto, lumuluhod muli. "Wala talaga sa akin ang pera. Maniwala ka, ibinigay ko ang lahat kay Elena para itago." Isang mapait na tawa ang lumabas sa malabi ni Maria. Kahit nakatutok ang patalim sa kanyang lig, hindi niya napigilan ang sarili. Ang tagal niyang naging bulag, ang tagal niyang naging sunod-sunuran. Ngunit hindi na ngayon. Nagsisinungaling siya, matapang nasabi ni Maria. Nagulat ang lalaking may peklat at bahagyang inilayo ang patalim upang makapagsalita siya. Tumingin si Roberto sa kanya, bakas ang matinding takot at pagmamakaawa sa mga mata nito. "Maria, huwag," bulong ni Roberto. "Huwag?" sagot ni Maria. Ang boses ay puno ngalit na 20 taong naipon. "Huwag ko bang sabihin na pinagsamantalahan mo ang kapatid ni Arturo? Na ginamit mo ang perangang samahan para ipatayo ngang bahay at negosyo ang kabit mo habang niloloko mo silang lahat?" Nagsalubong ang kilay nga lalaking may peklat. "Anong sinasabi mo?
Papatayin ni Arturo ang asawa mo kapag nalaman niyang ginalaw nito si Elena. Dahan-dahang inilabas ni Maria ang itim na kwaderno at ang sobre mula sa kanyang dibdib. Inihagis niya ito sa paanan ng lalaki. Basahin mo, utos ni Maria. Ang boses ay hindi kakikitaan ng anumang takot. Nandiyan ang lahat ng tala. Kung paano niya ninakaw ang pondo, kung paano niya nilinlang si Arturo, at kung saan nakatago ang maresibo nga alahas at perang ibinigay niya kay Elena. Wala sa amin ang pera. Nasa babaeng iyon sa kabilang bayan. Pinulot ng lalaki ang kwaderno at binuklat ang mga pahina. Habang nagbabasa ito, nakita ni Maria kung paano nag-iba ang kulay ng mukha ni Roberto. Alam nitong tapos na ang lahat, wala na itong lusot. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ibinalik ng lalaki ang tingin kay Roberto. Ang galit sa mga mata nito ay hindi na simpleng galit ng isang inutusan maningil, kundi galit ng isang taong nalinlang. Kinuha mo ang pera, at ginalaw mo pa ang kapatid ng hepe, mabagal at nakakatakot na sabi ng lalaki. Hinding-hindi ka mapapatawad ni Arturo. Humarap ang lalaki kay Maria. Inilagay nito ang patalim sa baywang at itinago ang kwaderno sa sariling bulsa. Pinakmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, tila may tinatimbang sa isipan. Matapang ka, Mrs. Ibinenta mo ang sarili mong asawa para iligtas ang buhay mo. Ngunit alam mo kung ano ang problema? Lumapit ang lalaki hanggang sa maramdaman ni Maria ang hininga nito sa kanyang mukha. Marami ka ng alam, at sa mundo namin, ang gataong marami ang alam, ay hindi dapat manatiling buhay. Hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang braso ni Maria at pilit siyang itinayo. Maglalakad tayo ng tahimik palabas. Sasama ka sa akin kay Arturo. Siya ang magpapasya kung anong gagawin sa inyong mag-asawa. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ng pinto, isang nakakapasong tunok ng putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Kasunod ng pagkabasak ng masalamin sa bintana ng kanilang sala. May ibang tao sa loob ng kanilang bahay, at ang mahakbang na paayat ng hagdan ay mas marami, mas mabigat, at mas mapanganib kaysa sa lalaking kasama nila ngayon. Sino ang mabagong dating na ito? Bumukas ng malakas ang pinto ng silit, kasabay ng tunog ng pagkabasak ng kahoy. Pumasok ang nakakabulak na liwanag mula sa mga lenteng ng bagong dating. Kasunod nito ay ang sabay-sabay na pagkasa ng mga baril at ang isang pamilyar na boses na pumunit sa nakakabinging katahimikan ng kwarto. Ibaba mo ang hawak mo at itaas ang iyong nga kamay. Walang gagalaw, sigaw ng isang lalaki. Kumurap-kurap si Maria upang masanay ang kanyang mata sa liwanag. Nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang 3 pulis na nakatutok ang baril sa lalaking may paklat. At sa likuran ng mapulis, nakatayo si Kapitan Raul, humihingal at may hawak na makapal na tungkot. Hinikpitan ng lalaking may paklat ang pagkakapulupot ng kanyang braso sa lik ni Maria. Mas lalo nitong idiin ang matulis na patalim sa balat ng kanyang lalamunan. Naramdaman ni Maria ang mainit na likido na unti-unting umagos mula sa maliit na hiwa sa kanyang lik. Huwag kayong lalapit. Babalang ang lalaki. Ang boses ay nangangatal sa halong galit at gulat. Kapag humakbang kayo ng isa pa, tutuluyan ko ang babaeng ito. Mabilis na umatras ang lalaki. Kinakalatkat si Maria patungo sa bintanang basag kung saan nanggaling ang putok ng baril kanina. Nakita ni Maria na ang kasamahan ng lalaking may paklat na naiwan sa ibaba ay nakabulakta na sa labas ng kanilang bahay, na paliligiran ng iba pang mga pulis. Akala mo ba ay napaniwala mo ako kanina, Roberto? Matapang na salita ni Kapitan Raul mula sa pintuan. Nang talikuran kita, nakita ko ang anino ngang isang lalaking may hawak na patalim mula sa siwang ng bintana. Matanda na ako ngunit hindi pa bulag, kaya agad akong humingi ng tulong sa hepeng ating bayan. At mabuti na lamang ay hindi ako nag-atubili. Sa sulok ng silid, nakita ni Maria si Roberto. Nakadapa ito sa sahig, nanginginig at umiyak na parang isang bata. Walang bakas ng pagkalalaki, walang bakas ng asawang dapat sana ay nagtatanggol sa kanya. Sa mga sandaling iyon, habang nasa bingit siyang ang kamatayan, buong linaw na nakita ni Maria na matagal na siyang nag-iisa. Bumaba na ang iyong kasamahan, susuko ka ba o gusto mong sumunod sa kanya sa morgue? Malamig na tanong ng hepangang pulisya, napaliligiran na namin ang buong bahay, wala ka ng matatakbuhan. Tumingin sa ibaba ang lalaking may paklat. Isang pagkakamali. Isang napakaikling sandaling ang pakawala ng atensyon. Ngunit para kay Maria, iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Naisip niya ang 20 taon ng paghihirap. Naisip niya ang magabing nagtatahi siya ng gasirang damit para makatipid,
ang mga madaling araw na nagbubuhat siya nga mabibigat na sako nga gulay, habang ang lalaking kasama niya ay unti-unting ninanakaw ang kanyang kinabukasan para ibigay sa iba. Hindi siya mamamatay sa gabing ito. Hindi sa kamay ng isang hamak na kriminal. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinaas ni Maria ang kanyang kanang paa at buong bigat na inapakan ang paang lalaki. Kasabay nito ay tinaasan niya ang kanyang siko at malakas na ibinangga sa sikmurang ng kriminal. Napasigaw sa sakit ang lalaki at bahagyang lumuwag ang hawak nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maria. Yumuko siya ng mabilis at kumawala mula sa pagkakayakap nito. Hulihin ninyo siya, sigaw ng hepe. Bago pa man muling may wasiwas ng lalaki ang kanyang patalim, dinaluhong na siya ng 3 pulis. Bumaksak sila sa sahig. Nagpumiglas ang kriminal ngunit mabilis na naposasan ang kanyang nga kamay sa likuran. Napasandal si Maria sa pader, humihingal habang nakahawak sa kanyang nagdurugong lik. Nilapitan siya ni Kapitan Raul at inabutan ng malinis na panyo upang idampi sa sugat. Kunin ninyo ang nasa bulsa niya. Mabilis na utos ni Maria sa mapulis habang nakaturo sa lalaking nakadapa na ngayon sa sahig. Kunin ninyo ang itim na kwaderno at ang kulay kapeng sobre. Naroon ang lahat ng ebidensya. Kinapkapan ngang isang pulis ang lalaki at inilabas ang mahinahanap ni Maria. Iniabot ito ng pulis sa hepe. Binuksan ng hepe ang kwaderno at binasa ang ilang pahina. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang pangalan ni Arturo Di Mayuga. 5 taon na nating pinagahanap ang demonyong ito, bulong ngang hepe sa kanyang sarili. At nandito lang pala ang mga talangang kanyang mga ilegal na gawain. Pagkatapos ay lumingon ang hepe kay Roberto. Ang asawa ni Maria ay dahan-dahang gumagapang palapit sa kanya. Basang-basang ang pawis at luha ang mukha. Maria, patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Roberto habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa tukso. Pakiusap, sabihin mo sa hepe na wala akong kinalaman sa sindikato. Sabihin mo sa kanila na biktima lang din ako. Tulungan mo ako, Maria. Asawa mo ako. Tiningnan ni Maria ang lalaking nakaluhot sa kanyang harapan. Wala na siyang maramdamang awa. Wala na ring galit, tila namatay na ang buong puso niya para rito. Ang natira na lamang ay isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Asawa, mahinang sagot ni Maria, ngunit sapat upang marinig ng lahat sa loob ng silit. Matagal na akong walang asawa, Roberto. Pinatay mo na ang asawa ko noong araw na ipinagpalit mo ang 20 taon natin para sa mga nakaw na sandali kasama si Elena. Ipinagbili mo ang lupang nga magulang ko para iligtas ang sarili mo. Wala kang karapatang humingi ng tulong sa akin. Tumango ang hepe sa kanyang matauhan. Posasan ninyo ang lalaking iyan, dalhin sa istasyon. Kabilang siya sa mga kasapwat ni Arturo at nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw at panloloko. Nagsisigaw at nagpumiglas si Roberto habang hinahatak siya ng mga pulis palabas ng pinto. Ang kanyang makapagmamakawa ay umaaling-ongaw sa buong bahay hanggang sa may sakay siya sa patrol ng pulisya sa labas. Bumaling ang hepe kay Maria. Mrs., napakalaking tulong ng nga dokumentong ito. Nakasaad dito na ang kapatid ni Arturo na si Elena ang nagtatago ng pera sa kabilang bayan. Kailangan nating kumilos ngayon din bago makarating sa kanila ang balita tungkol sa nangyari dito. Kailangan nating salakayin ang bahay ni Elena ngayong gabi. Tumingin si Maria sa madilim na bintana. Ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos ng malakas. Tila hinuhugasan ang nakasalanan ng gabing iyon. Naisip niya si Elena, ang babaeng nagnakaw ng kanyang pamilya. Ang babaeng nakasuot ng gintong kwintas na binili gamit ang pawis at luha niya. Hindi pa tapos ang gabi. Kailangan niyang makita ang katapusan ng lahat. Alam ko kung saan ang bahay niya, matatak na sabi ni Maria. Nakita ko iyon kahapon. Sasama ako sa inyo, ituturo ko ang daan. Kahit mapanganib, pumayag ang hepe dahil wala na silang oras na dapat sayangin. Sumakay si Maria sa sasakyan ng mapulis, kasama ang hepe at ilang armadong tauhan. Iniwan nila si Kapitan Raul upang bantayan ang kanilang bahay habang hinihintay ang iba pang investigador. Ang biyahe patungo sa kabilang bayan ay tahimik at nababalot ng tensyon. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan at ang mahinang boses ng hepe na nagbibigay ng utos sa radyo ang naririnig. Tinitigan ni Maria ang labas, madilim. Ngunit alam niya na sa dulo ng kalsadang ito, matatapos na ang kanyang bangungot. Makukuha niya ang katarungan na nararapat sa kanya, at sisiguraduhin niyang walang matitira kina Roberto at Elena. Mabilis na lumipas ang oras, pumasok ang konvoy ng mga pulis sa tahimik na kalsada ng kabilang bayan.
Itinuro ni Maria ang direksyon hanggang sa matanaw nila ang magandang bahay na may mga bulaklak sa harapan. Ang bahay na pinuntahan ni Roberto kahapon, ngunit may kakaiba. Walang anumang ilaw sa loob at labas ng bahay. Bukas ng bahagya ang malaking pintuan sa harapan at umugoy ito kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Walang sasakyan sa garahe. Walang anumang bakas ng buhay. Mabilis na bumaba ang makulis, nakataas ang mabaril at maingat na pinaligiran ang bahay. Sumunod si Maria sa hepe. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Nalaman kaya ni Arturo ang manangyari? Nakatakas na kaya si Elena dala ang lahat ng pera? Itinulak ng hepe ang pinto at pumasok sila sa loob. Binuksan nila ang kanilang malente dahil walang kuryente sa buong kabahayan. Magulo ang buong sala. Nakabukas ang mga kabinet. Nakakalat ang mga damit at papeles sa zaih. Tila may naganap na mabilis at malagim na paglisan. Lumakat si Maria patungo sa gitna ng sala habang tinitingnan ng mga pulis ang ibang kwarto. Biglang tumapat ang liwanag ng lente ng hepe sa pader ng kusina. Napasinghap ang lahat sa kanilang nakita. May nakasulat sa pader gamit ang malapot at pulang likido na tila sariwang dugo, walang nagnanakaw kay Arturo. At sa ibaba ang nakakakilabot na mensaheng iyon, sa gitna ng isang maliit na lawaang parehong pulang likido sa sahig, naroon ang isang pamilyar na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lente. Ang gintong kwintas na may palawit na hugis puso, ngunit nasaan si Elena? Bumigat ang hangin sa loob ng kusina. Ang amoy ng kalawang mula sa sariwang dugo ay humalo sa alikabok ng lumang bahay. Nakatitik lamang si Maria sa gintong kwintas na nakalubok sa pulang likido sa sahig. Ang palawit na hugis puso, ang mismong bagay na dumurok sa kanyang tiwala, ay saksi ngayon sa isang malagim na kinahinatnan. Huwag kayong lalapit, utos ng hepe sa kanyang mga tauhan, pilit na inilalayo si Maria mula sa eksena. Paligiran ninyo ang buong lugar, tawagin ang mga investigador mula sa probinsya. May nangyaring karumal-dumal dito. Nanghina ang mga tuhod ni Maria ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sa kabila ng takot, may isang malamig na katotohanan ang unti-unting luminaw sa kanyang isipan. Si Arturo, ang sariling kapatid ni Elena. Nang matuklasan ng sindikato na kinukupit ni Roberto ang kanilang pondo at ibinibigay kay Elena, hindi sila nakatubiling maningil ng utang na buhay. Ginamit ni Roberto ang kapatid ng isang halimaw, at ngayon, ang halimaw na iyon ay sumingil na. Dinalangang mga pulis si Maria pabalik sa kanilang bayan bago mag-umaga. Ang balita ay mabilis na kumalat sa palengke tulad ng apoy sa tuyong talahib. Ang asawang huwara na si Roberto, ang tahimik at mabait na mananahin na naging tindero ng gulay, ay nahuling kasapwat ng pinakasikat na sindikato sa probinsya. Patong-patong na kaso ang isinampa rito, pagnanakaw, pandaraya, at pakikipagsapwatan sa mga kriminal. Wala nang makakapag-ahon sa kanya mula sa malamig na rehas ng kulungan. Dahil sa maagang pag-aksyon ng kapulisan at sa mga ebidensyang ibinigay ni Maria, naharang ang paglipat ng titulong kanilang lupa. Napatunayan na peke ang pirma niya at ginamit lamang ni Roberto ang kapangyarihan ng isang tiwaling opisyal sa munisipyo upang isagawa ang pagsasangla. Ligtas ang pamana ng kanyang mamagulang. Lumipas ang isang buwan. Ang ulan ay napalitan ng maaliwalas na sikat ng araw sa kanilang bayan. Maagang nagbukas si Maria ng kanyang pwesto sa palengke. Mag-isa siyang nag-ayos ng makamatis, repolyo, at sitaw. Wala na ang anino ng asawang umalalay sa kanya nun, ngunit wala rin ang bigat ng kasinungalingan na matagal niyang pinasan. Tumawag ang kanyang anak mula sa malayo noong nakaraang linggo. Umiyak at nagmamakaawang sumunod na lamang siya ron upang makapagsimula ng bagong buhay palayo sa kahihiyan. Ngunit tumanggi si Maria. Dito siya isinilang, dito siya lumaban, at dito niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay. Hindi siya tatakbo mula sa mga matang palihim na nakatingin sa kanya. Haharapin niya ang mundo ng may taas noo dahil alam niyang wala siyang ginawang masama kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang dangal. Isang hapon, habang nagliligpit si Maria ng natirang paninda, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Maria. Napalingon siya. Nakatayo doon si Kapitan Raul, may hawak na isang manipis at puting sobre. Bakas sa muhangang matanda ang labis na pag-alala. Ano po iyon, Kapitan? Tanong ni Maria. Pinupunasan ang kanyang nga magaspang na kamay sa kanyang apron. Dumating ito kanina sa bulwagan ng barangay, sagot ni Kapitan Raul. Iniabot ang sobre sa kanya. Nakapangalan sa iyo, galing daw sa kabilang bayan.
Wala kasing nakalagay kung sino ang nagpadala kaya minabuti kong ako na mismo ang makabot sa iyo. Kumunot ang no ni Maria, kinuha niya ang sobre at dahan-dahang pinunit ang gilid nito. Wala itong laman kundi isang pirasong litrato at isang maikling liham na nakasulat sa isang punit na kalendaryo. Inilabas niya ang litrato. Halos mabitawan niya iyon nang makita ang larawan. Si Elena. Buhay. May malaking tahisano at balot ng benda ang kanang braso, ngunit buhay na buhay at nakatitik ng diretso sa kamera. Ang mga mata nito ay puno ang matinding put na parang nanunusok. Nanginginig ang makamay na binuklat ni Maria ang maliit na papel. Ang mensahe ay isinulat gamit ang isang itim na pluma, madin at punong pagbabanta. Buhay ako dahil hindi ko kaya at hindi magagawang patayin ng sarili kong kapatid. Inako ko ang lahat ng galit ni Arturo laban kay Roberto upang iligtas ang sarili ko. Ngunit nasa akin pa rin ang huling halaga ng pera, at alam kong naitago ni Roberto ang matunay na talaan sa loob ng bahay mo. Makikita tayo, Maria. At kapag nangyari iyon, sisingilin ko ang lahat ng kaligayahang ninakaw mo sa akin noong tumawag ka ng pulis. Napatitik si Maria sa kawalan habang humihip ang malamig na hangin ng dapit hapon. Tiniklop niya ang papel at ibinulsa kasama ng litrato. Hindi na siya ang dating Maria na nagtatago at nanginginig sa loob ng aparador. Kung gusto ni Elena ng digmaan, nakahanda siyang ibigay ito. Natuloy siya sa paglalakad pauwi, handa ang isip at paninindigan sa masusunod na mangyayari. Ngunit habang palapit siya sa kanyang tahimik na bahay, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang nakasandal sa kanyang tarangkahan, humihitit ng sigarilyo. Inangat ng lalaki ang kanyang ulo, at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ni Maria ang isang pamilyar na malalim na peklat sa kanang pisngi nito. Ang lalaking tauhan ni Arturo na ipinakulong niya noong gabi ng pag-atake. Paano ito nakalaya ng ganito kabilis at ano ang sumisindak na mensaheng dala nito mula sa tunay na demonyong ng kabilang bayan?